Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mangsolog tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs, at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na napa-member ng ating channel membership. Thank you so much! At syempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday si Samantha May Keeley from Abby Smith. And also, happy birthday sa lahat ng ating mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na i-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At andyan sa ating listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 72 na mga comments. Nandyan din si Ma'am Jean Mirafuentes, meron siyang 69 na mga comments. Maria Midesiplon, meron siyang 59 na mga comments. Nandyan din si Sam Pagita, meron siyang 44 na mga comments, and Phil Macabato, meron siyang 40, lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, before tayo mag-start, pag-uusapan muna natin ang ating top 5 commenters. So mga kababayan ko, meron hong gustong mag-sponsor. Actually, napadala na ho siya ng load. 500 pesos, galing ho yan kay Ma'am Aida Bohol Sabalano. I believe si Ma'am Aida mga kababayan ay nandyan ho sa Singapore. At saka according sa kanya, kasi nga diba last time, sa ating paayuda, sa ating pa-contest dito kung sino yung may pinakamaraming comment, dalawa yung nanalo sa last time natin. Si Ma'am Shane Sibal at saka si Ma'am Jean Mirafuentes. Well actually, si Ma'am Shane Sibal, hindi pa ho siya nag-message kay Sir Ivan. So Ma'am Jean, ang name ng ating Facebook account is Jill Review TV. Okay? So, noted ba? Jill Review TV na Facebook page. Please, i-message mo si Ivan para papadalahan kita ng GCash. So, last time mga kababayan ko, di ba sabi ko is only 150 pesos ang ipapadala ko doon sa mga nanalo. Kasi nga, dalawa sila mga kababayan. So, I decided na ating dadagdagan. Kasi nga, meron tayong sponsor. Nagpadala siya ng 500 pesos pero load mga kababayan. Yes, load ang kanyang naibigay sa akin. So, ang gagawin na natin, bibigyan natin ng karagdagan na 100 pesos si Ma'am Jean Mirafuentes. At saka 250 pesos para kay Ma'am Shane Sibal. Okay ba? At saka dito sa ating bago na nanalo ng sa ating top 5 commenters ay si Ma'am Shane Sibal. So, 2 times na nanalo si Ma'am Shane Sibal. Okay? So again, Ma'am Shane, please message me sa ating Facebook account. And thank you so much kay Ma'am Aida Bohol Sabalo. Okay, so mga kababayan ko, start tayo. Kasi nga, it's a very bright day at saka napakainit ng mga nangyayari sa bansang Pilipinas at saka sa mundo ng politika. Mas lalong umiinit at merong breaking news. I am very sure na nakita nyo na yung balita na kung saan inilabas na ho ang warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa. Yes, pinaaresto na ho ng taga-ICC itong si Bato de la Rosa mga kababayan. Kumpirmado yan from a very reliable sources. O diba tama si Ivan? Kasi nga 1.5 hour ago mga kababayan, di ba nag-post si Ivan na sabi ko, meron yatang magmo-migrate doon sa dahig at saka sasamahan niya itong si Digong doon. Bato-bato sa langit, sana yung matamaan ay hindi na mag-absent doon sa Senado. Di ba yan aking sinabi doon?
So, I am sure na meron na kayong hint nun. Kasi nga, narinig ko na mga kababayan galing ho sa ating very reliable source na merong dadamputin, meron ng aarestuhin. Pero syempre, hindi ko muna inunahan yung mainstream media. Hanggang mga minute ago, nakita na si Ivan na meron na nag-post sa mainstream media tungkol dito sa warrant of arrest kalaban kay Bato de la Rosa. Kaya nag-post na si Ivan. Ganun tayo Ayaw kasi na sila ay pangunahan, mga kababayan. Pero alam na ni si Ivan. O, diba? Wala ba kayong believe kay si Ivan? Diba? Ang taas ng ating antena. Sinong una nag-post niyan? O, diba si Ivan? Napakataas ho ng ating antena. Marami tayong asset. Merong confidential funds si Ivan. Feeling. Sana merong confidential funds si Ivan para mas tataas pa ang ating network. Siyempre, para mataas ang ating makuhang information. At yan ho ay totoong balita. Yan ho ay totoong nanggaling sa ICC na meron ng warrant of arrest itong si Bato de la Rosa. So ngayon mga kababayan ko, nagtataka ako dito sa post galing ho sa One News. Kasi sinabi daw ni John Vic Remulla na meron na silang gin-prepare na 10,000 na person task force. Kasi according dito sa balita, Interior Secretary John Vic Remulla said that the agency is preparing 10,000, isipin nyo 10,000 lahat ng mga tao or mga task force for possible drug-related operations if a warrant of arrest is issued against Senator Ronald de la Rosa. News 5 sources earlier said that the International Criminal Court has issued an arrest warrant against De La Rosa. So 10,000 lahat mga kababayan. Siguro merong twist dito. Anong naisip mo sa Ivan? Baka hindi lang kay Bato de la Rosa yung warrant of arrest. Baka merong isa mga kababayan or merong iba pa. Kasi nga, ito ay sa tingin ko lang mga DDS. Sa tingin ko lang kung bakit pinangalanan kaagad si Bato de la Rosa na meron ng warrant of arrest na inirelease yung taga-ICC kasi nasabi niya noon, di ba ni Remulla? So sa tingin ko, sinususugan na lang ng taga-ICC. Dito na nasabi na ni Ombudsman Remulla na merong paparating na arrest warrant itong si Bato de la Rosa. So sinabi na lang ng taga-ICC na pina-aaresto na ng ICC at meron ng warrant of arrest itong si Bato de la Rosa. Kaya siguro yan ang nangyari. Or baka pag nagkahulihan na, isasama rin itong si Bongo at yung isa mga kababayan. Sa tingin ko lang kasi nga siyempre itong warrant of arrest naprepara na ito before pa mangyayari yung proper trial doon kay Digong sa ICC. Diba? Na-prepared na ho yan. Kasi nga talagang kailangan si Bato de la Rosa na siya ay nandun sa ICC during sa proper trial dito kay Digong. Dapat nandun itong si Bato de la Rosa. Kasi nga, aasahan mga kababayan na dadalo daw ito si Digong during sa hearing. At baka nandun na sa hearing mga kababayan, baka maging full guy itong si Bato de la Rosa. Sa tingin ko lang, baka si Bato de la Rosa dito yung magiging full guy. Or ituturo ni Digong na itong si Bato de la Rosa ang utak ng drug war. Diba? Sa tingin ko lang. Yan ang aking analysis mga kababayan. Siyempre, hindi pa natin alam kung ano yung posibleng mangyayari. Pero yan ang nasa isip ni Ivan. Baka meron pang ibang dadamputin. Bato de la Rosa, Bongo, maghanda-handa na lang tayo. At saka i-prepare nyo na ang inyong pang-travel bag. Baka mamaya or bukas dadamputin na kayo. Sir Ivan, huwag mo namang takutin si Bongo. Saka huwag mong takutin si Bato. Si Bato, nagtatago na yan At saka si Bongo, hindi nagtatago. Pero malamang sa malamang, magtatago na rin yan. Hindi sila makaboto. Diba? Kapag naiakyat na doon sa Senado yung impeachment trial para kay Sara Duterte, hindi makakaboto yung dalawa. Diba? Maglagasan yung DDS senator. Mas lalong mai-impeach dito itong si Sara Duterte. Diba? Anong sabi ho ng mga DDS? Timing na timing daw para hindi makaboto si Bato de la Rosa. Well, hindi naman talaga makakaboto si Bato de la Rosa. Sa tingin ko lang,
Kasi nga siya ho ay nagtatago na. Kahit hindi pa ipinaalam dito sa balita na meron ng warrant of arrest, itong si Bato de la Rosa, hindi talaga siya pupunta doon sa Senado. Kasi nga duwag na duwag yan. Diba? Takot na takot yan. Ayaw niya na magpahuli. Well, sigurado tayo na hindi talaga yan magpapahuli itong si Bato de la Rosa. Kung siya man ay mahuli, alam natin magkakagulo talaga yan mga kababayan. Diba? Baka ganun din ang mangyari nung time na hinuli itong si Digong at dinala doon sa dahig. So asahan natin yan. O diba DDS? Iyakan na naman ang mga DDS. Mga kababayan ko, ipapakita ko muna sa inyo itong balita galing dito kay Claire Castro kasi nga 'di ba nabalitaan din natin na itong si Attorney Kaufman, ang legal counsel ni Digong, nag-withdraw mga kababayan. Yes, nag-withdraw. At hindi lang itong si Kaufman, pati rin yung kanyang kasama na si Dove Jacob. Bakit kaya niya naisip, Sir Ivan? Iba ka naisip dito ni Kaufman na hindi niya na kayang dipinsahan itong si Digong. Yan ho ang nasa tingin natin. Baka nahihirapan na dito o talagang mahihirapan itong si Kaufman na na didipinsahan itong si Digong. Kasi nga nakita na ni Kaufman yung lahat ng mga ebidensya. Baka yan ho ang kanyang naisip. Siyempre, mintras na wala pa yung hearing, mag-resign na lang siya or mag-withdraw na lang siya bilang legal counsel kay Digong. At meron na palang ipapalit daw mga kababayan. Sino, Sir Ivan? According dito sa post ng mga DDS, ito ang nakita ko na na post nila doon ng mga DDS. Sabi dito, kaya pala nag-withdraw si Kaufman, mas magaling pala ang papalit. New lead defense counsel of Rodrigo Duterte at ICC, si Attorney Annalise Kiting daw, mga kababayan. Sakto ba yung Kiting? Attorney Annalise Kiting. So galing din daw ito doon sa Harvard University, mga kababayan, College of Law. At saka hindi lang itong si Kiting ang ipapalit. Tatlo daw lahat, mga kababayan. According yan sa post ng mga DDS. Kasi sabi dito sa kanilang balita na nagangalan na Rain Bilyo, your time to shine. Attorney Ellie Woods, Attorney Annalise Kiting, and Attorney Daniel Cafe. So yan yung tatlong mga abogadong binanggit ng mga DDS. So malamang tatlo yung ipapalit doon kay Kaufman at saka doon kay Jacob. So out si Kaufman at saka si Jacob, in itong silang tatlo, si Woods, si Kiting at saka si Attorney Cafe. O di ba kayang-kaya yan ng mga DDS? Kayang-kaya yan ng pamilya Duterte. Siyempre bilyonaryo O baka trilyonaryo pa yan. Hindi natin alam, DDS, di ba? Yung nakita natin na pera na 6.77 billion pesos, di umano, na pera ni Sara at saka ni Mans Carpio, baka ganun lang yan. Di ba? Ganun lang yan. Baka sila ay trilyonaryo. So kayang-kaya nila ho na mag-provide ng ilang mga abogado. Isipin nyo ho, mga mamahaling abogado yan ang kinuha ng kampo ni Digong. Hindi yan basta-basta. Tingnan nyo, yung mga abogado din ni Sara Duterte, 16 lahat. Diba? Mga mamahalin yon. At dito din sa mga abogado ni Digong, mga mamahalin yan. So kayang-kaya nila, mga bilyonaryo So yon ang balita. Ito din vlog ni attorney ni Yussi Claire Castro, ipapakita natin para sa karagdagang impormasyon. For more details, let's watch this. Confirmed. Tanggal na, umalis na. Breaking news. O, di ba? Kaya nagbago ako mga kaklir O Clarem, tanggal na. Si Kaufman. Naku, ano to? Hindi na siya DDS. Mga kaklir, okay, tingnan natin to. Ito lang naman. Breaking news. Umalis na si Kaufman. Yan. Nicholas Kaufman requests leave to withdraw as lead counsel in the case against former President Duterte before the International Criminal Court. Ang tanong. Well, anyway, di ba? Ipo-provide naman ng counsel to kahit umalis to Pero, may natitira pa siguro kasi as lead counsel lang naman siya yung tanggal di ba meron pang iba? O kasama niya yung buong team niya ba yun? Isang law office. O di Harry Roque, go! Kaya lang, kung
kung papayagan pa siya at kung kung ma-approve ba yung asylum niya, pwede ba to? Kung ma-approve ba? Ha? Okay. Ayan, tingnan natin. Okay. Kailangan, tingnan natin to. Teka lang, meron akong nakitang news. Meron akong nakitang news na one day. Wala pa. Meron na ba? Wait, may tinatawag ko. Okay, wala. False news. Okay, mga kaya, Nicholas Kaufman requests leave to withdraw as lead counsel. So, it means, labaan ka. Hanapin ko lang kung ilan ang counsel ni Duterte. In ICC. Ilan bang counsel niya? Parang 4 to eh. British-Israeli lawyer Nicholas Kaufman was appointed as the lead defense counsel. So, in other words, meron iba. Ito, meron associate counsel si French lawyer Dove Jacobs. Okay, teka. Tignan natin mga clear. Okay. Pasok ko lang dito to. Okay. So, pasok tayo sa Rappler, mga clear ha. Para alam natin. Wala akong makita pang video. Pero alamin natin. Go tayo. Nicholas Kaufman withdraws as counsel as Duterte's ICC lawyer. May 8, 2028. 11:40 p.m. mga clear. Okay, umalis na siya. Ayaw niya na. Bakit? Di niya na kinaya? Kasi mga clear, kung ito'y totoo, kung hindi ito strategy, kasi wala siyang pinapakitang depensa. Ang ginagamit niya lang palagi, pamumulitika. Diba? Pamumulitika. Ang may kasalanan daw si Pangulo Marcos Jr., kinidnap, ang prosecutor ay nasa Malacanang. Mga clear, hindi niya masasagip yung kliyente niya na ganun. Kasi ang kaso dito, pagpatay. Ang complainant dito, hindi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May complainants dito as early as 2017. So, lagi nilang kinokonek, at tulad ni VP Sara, kailangan i-connect kay Pangulong Marcos Jr. para kaawaan sila ng tao at para magalit ang tao sa Pangulong Marcos Jr. When in fact, mga kaklir, ginawa ang di o anong krimen na ito. Wala pa sa eksena si Pangulong Marcos Jr. Wala pa. 2017. Kasalukuyang nakikipagbuno. Diba? Para sa kanyang pagiging vice president. Kapan kay VP Lenny. Yun. Diba? Tapos lahat ngayon, sinisisi sa Pangulo. Pati siguro si Pon. Ito, sumisinga-singa rin. Pagka si Duterte ang sumisipon, okay lang sa inyo. Pag ang Pangulo sinipon dahil sa sobrang lamig sa New York, issue sa inyo. Diba? Nicholas Kaufman has requested ICC to remove him. Siya ang umayaw, mga clear, as former Philippine President Rodrigo Duterte's lawyer in the latter's crimes against human case. Tingnan natin bakit. In light of the aforementioned, in accordance with Regulation 78-1, or rather subparagraph 1 of the regulations of the court, I hereby respectfully request leave. So, humingi siya ng permiso na siya ay itanggalin na as counsel for Mr. Rodrigo Duterte in the case of prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte. Kaufman said in his request on Friday, May 8. The lawyer's request is still subject to the ICC trial chamber 3's approval. This is the court that handles Duterte's 3 counts of crimes against humanity case. Kaufman said, sino ba yung nagsabi pa na kaya ganito yung kaso, ganito nagiging decision kasi parang for survival, dahil wala daw dinidig ng kaso tong ICC kundi kay Duterte lang. Kaufman said the defense team visited Duterte on Thursday, May 7, where the former president said he decided to hire,
ay tatanggalin his desire to hire replacement counsel. Oh, si former president ang nagsabi, mga clear. So, anong ibig sabihin yan? Sige, give me some thoughts. Give me your idea. Yung sinabi dyan. Oh, ang sinabi dito, where the former president said his desire to hire replacement counsel. Ano ibig sabihin nito? Anong nakita nyo dito? Anong napatunayan dito, mga kaklear? Sige nga. Ano napatunayan dyan? Give me. Okay? Give me. Ay sus, Yusek. Sabihin na naman, mga kakulto nila, binayaran ni BBM si Kaufman. Oo nga, no. Naku, pinigyan mo na idea. Yan nga ang gagawin nila. Rosemary Villanueva, alam mo naman, yun, halos sa kanila, BO-BO. Gagawin yan. Kahit, ako, hindi happy sa performance nila si Digong kay Kaufman. Sige, pwede. Ibig sabihin, ayun, Mariana Nale, ibig sabihin, walang problema sa utak ang matandang Duterte. Bakit? Siyang nagdi-decide. Diba? Siya nagdi-decide. At baka kasi siguro, ayaw niya yung style ni Kaufman na palabasin siyang siraulo or may tama na sa utak. Si Duterte, baka ayaw niya na yun. Kasi yung pinapalabas dito, ni Kaufman, may sakit na malala sa utak. Kaya dapat yan pauwiin na ganun. So the lawyer represented Duterte from the former president's arrest on March 11, 2025 until the release of ICC Appeals Chamber ruling on Duterte's challenge to jurisdiction in April. Di ba? Wala. Hindi siya nasayahan. Kaufman said, mahina ang depensa. Merely, ito yung mga ibang mga nakikita nila, ligwak, sabi ni Happy Trips. Baka ayaw bayaran, nilustay. Uy! Hindi nagpatanggal daw. Baka naubos na yung pera. Di na umubra ang kadramahan ni Kaufman. Digong is not happy. Talaga, dahil wala ng pambayad kasi si Amlak sabi ni Diyos sa Pikache. Marisa Sunakawa, Sinibak. Watching po, Marikina, greetings to my idol. Thank you, Dignina. Okay. Papalitan. Ayan. Better to jump ship than to go down with a boat when it finally sinks. I guess self-preservation is an action here. Pero ang maliwanag na nakita natin dito, mga clear, hindi totoo na may cognitive impairment na nais palabasin ni Kaufman. Itong si dating Pangulo Duterte. Siya, where the former president said his desire to hire replacement counsel. The lawyer, okay? Kaufman said he had already talked to the unnamed counsel. Uy, may counsel ng bago. So, hindi pwedeng sabihin kung nag-withdraw. Sinibak. Yan. Dapat yun ang title natin. Who is ready to immediately represent the former president. Duterte's new counsel will also represent him during the cases status conference on May 27, Sef Kaufman. Naku, makikita natin ang bago. I am convinced that the continuity of and efficacy of Mr. Duterte's representation will remain assured through the unnamed lawyer who has a wealth of experience, may wealth pa dyan, of experience at the ICC and the existing defense team. After the appeals chamber decided that ICC has jurisdiction over Duterte's case. Di ba mga klik, kita nyo? Kaufman's withdrawal request indicated that his engagement with Duterte was for only 1 year and the contract had already ended on March 31. Duterte's associate counsel, Dov Jacobs, will also lead the defense team. Jacobs filed a request on Tuesday citing Duterte's decision in reorganizing his defense team in anticipation of the trial phase of this case. Nako, malaki-laking babayarin na naman to. Ang saya-saya. Kahit di nagtatrabaho, ang laki-laki ng pera. Ayun. Yun lang mga kaklear. Diba? So, yun. Bagong news. Mainit-init mga kaklear, no? Tanggal na. No, hindi lang to basta withdraw. Nag-withdraw siya because tinanggal siya. Bago ng lawyer, so babagoy ko yung title,
tinanggal na siya. Okay? So, maliwanag mga kakli na bakit. Ayan, di natin alam kung yung magiging depensa ng bagong lawyer, DDS style din. Kidnapping, against dating against PBBM, ano pa ba? Prosecutor ay si PBBM. Lahat ng ito ay kasalanan ni PBBM. Kung bakit siya nandiyan sa dahig dahil kasalanan ni PBBM. Iyan ang gusto nilang gawin. O, di ba? Mas lalong nagkakagulo ngayon ang mga DDS. At before natin pag-uusapan mga kababayan, syempre itong grupo ng PGMN, update sa kanilang issue or sa kanilang kaso. At syempre pag-uusapan din po natin ito si Sara Duterte. At saka yung mangyayari this coming Monday, kasi this coming Monday na mga kababayan, yung pagbubutuhan nila doon sa plenaryo kung i-impeach ba si Sara or hindi. Yes, this coming Monday na. Pero dito muna tayo sa usapin tungkol kay Libiste. Naalala ba natin, di ba si Libiste mga kababayan ay nag-rant doon sa plenaryo, nag-grandstanding doon at meron siya mga pinagsasabi tungkol sa vote buying daw na ginagawa ng mga lawmakers. At saka si Libiste doon nagmalinis, hindi daw siya nag-vote buying mga kababayan. Pero nakita natin sa kumakalat na video na namigay siya ng pera. Diba na-post natin yan doon sa ating Facebook account at yan ho ang nag-viral mga kababayan. So umabot siya ng 500,000 views at yan ho ay nakaabot sa taga Comelec. O diba DDS, hindi ganun kalaki ang ating Facebook account pero nakakapuwing yan. Diba? Nakakapuwing si Ivan. Nang ipinost natin yan doon sa ating Facebook account, nakaabot sa Comelec. So ngayon, ang balita galing sa Comelec, iimbestigahan na nila itong si Leandro Libiste sa di umano'y na pamimigay ng pera or baka vote buying. So according dito sa balita ng Radyo Pilipinas, Comelec nagsisiyasat na sa mga viral video ng umano'y vote buying ni Batangas Representative Leandro Libiste noong nakalipas na eleksyon. Iniimbestigahan ng Comelec ang mga viral video na napapakita umano ng vote buying si Batangas Representative Leandro Libiste noong 2025 elections sa Nasugbo, Batangas. Makikita sa mga video na namimigay umano siya ng pera at bigas sa mga tao. O, diba? Nakaabot doon kay Comelec Chairman George Garcia. At yan ang maganda kasi nga nagmamalinis ang yung gunggong na yun eh. Diba? Hindi doon siya nagbubot buying kasi ang kanyang pera na bilyones doon daw inilagay sa foundation. Foundation baka mo? Iano yan? Na ikaw ay nabigay. Pero hindi pa natin alam kung kailan yan. Kasi nga makapagsabi lang dito mga kababayan kung kailan yan nangyari na siya ay namigay ng pera, si Leandro Libiste lang, di ba? At least yan ho ay iimbestigahan ng taga Comelec. At meron siyang post mga kababayan doon sa kanyang Facebook account na sabi niya, mapanganib ang politika sa Batangas. Noong 2006 daw, inakusahan ni Batangas Governor Armando Sanchez si Vice Governor Ricky Recto na siya raw ang nasa likod ng pangbubumba sa kanyang sasakyan pero itinanggi ito ni Recto. Yan ang banat ni Libiste doon kay E.S. Recto mga kababayan na mapanganib daw yung politika sa Batangas ikapag Recto mga kababayan. Pero lumabas yung balita na ito pa lang si Leandro Libiste ay anak na isang convicted kriminal. Mantitigi ng tao mga kababayan. At sabi dito, facts, hindi mapanganib ang Batangas dahil sa mga Recto. Mapanganib ang Batangas noong nasa posisyon pa ang kanyang tatay na isang convicted kriminal. Oo, si Leandro Libiste ay anak ng isang convicted kriminal na si Antonio Libiste. Siyempre atin niyang inimbestigahan mga kababayan kung yan ba talaga ay totoo. And we found out narito ang balita. For more details, let's watch this. Nakalaya na si dating Batangas Governor Antonio Libiste matapos makulong ng halos 6 na taon. Nabigyan po siya ng parole, dala na rin daw ng kanyang katandaan at sa pagpapakita ng mabuting asal habang nasa piitan. January 12, 2007, 5 putok ng barilang umalingaw-ngaw sa opisina ni dating Batangas Governor Antonio Libiste sa LPL Tower sa Makati. Natagpo ang patay ang tauhan at kaibigan niyang si Rafael de las Alas. Base sa investigasyon,
Nabaril ni Leviste si De Las Alas. Pero sabi ni Leviste, self-defense ang nangyari. Makalipas ang 2 taon, hinatulang guilty si Leviste para sa kasong homicide. Sinentensyahan ng 6 hanggang 12 taong pagkakabilanggo at ikinulong sa New Bilibid Prison. Kaninang umaga, matapos ang halos 6 na taon, sa labas ng New Bilibid Prison's compound, inabutan namin si Leviste ilang oras matapos siyang palayain. Kasama ang alaga niyang aso sa loob ng kulungan na si Sultan. Isa-isang inabutan ng pera ni Leviste ang mga bata at matatandang lumalapit sa kanya. Niyapos sa mga naging kaibigan habang nasa pingitan. Nung ako pumugay, ikaw ang aking ka-appointment. Ito raw ayon kay Leviste, ang mga taong hindi niya malilimutan. Ang pakikisama ng mga lalaking taga sa panahon. Opo. At ang pagtulong sa paglalaya nila, sa ikaalwan ng buhay nila, at sa Okay, so dyan na lang yan. So ang tanong natin dito, mga DDS, kaninong panahon delikado yung politika sa Batangas? Rekto ba or panahon ng mga Libeste? O, di ba? Back to you, Leandro Libeste. Naninira kasi. Ngayon, may mga ebidensya na anak pala siya ng convicted criminal. Itong si Leandro Libeste. Napakasinungaling talaga, no? Tungkol sa dito sa boat buying, siya dito yung may ebidensya na namimigay siya ng pera, mga kababayan. At buti na lang, ngayon, inimbestigahan na siya ng taga-Comelec. Back to you, Leandro Libeste. So ngayon mga kababayan ko, before tayo mag-jump sa ibang topic, syempre i-acknowledge din natin ang ating mga suki or mga Elebirds, yung unang nag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Ma'am Mercres Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan din si Aurora David. Hi to Eileen Drinon, Phil Macabato from Toronto, Canada. Nandyan din si RN MSN from Los Angeles. Hi to Nestor Potian, Zaida Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Kasama din natin si Leonardo Manansala, Fernando Ganabi from Milan, Italy. Nandyan din si Barbara de Villa Fideres from Alhamdaniya, Jeddah, KSA. And taga-Kawayan, Ilocos Sur, Philippines. Nandyan din si Pedi Blag, Narciso Lagera, Arnel Malyare, Eugenio Dolores, Katita Darl. Nandyan din si Monets Borromeo, Michael Vinas, Len Sudo, Febro Nula, and Nati Lapitan, Ban Biligem. Mga kababayan ko, dito tayo sasapin tungkol sa taga-PGMN na kung saan na itong si Franco Mabanta ay nakakulong pa rin hanggang ngayon doon sa NBI or nandyan na sa Muntinlupa. Well, actually, nag-release na ho ng order yung korte na pwede nang makapag-bail itong si Franco Mabanta, mga kababayan. Kaya lang, meron pang mga karagdagang requirements. So, as of now, itong si Mabanta hindi pa rin makakalabas or hindi pa nakalabas. Mga DDS, ito ang aking ebidensya na 2018 pa kumalas na or tinanggal na or wala ng transaksyon si President BBM at saka si Franco Mabanta. Saan mo yan nakuha, Sir Ivan? Doon mismo din sa post ng Peanut Gallery Media Network. Or Peanut Gallery pa ba ang ating papangalan dito? Doon galing sa Piki, Gawa-Gawa, Misinformation Network. Kasi meron ng tanong dito. Sabi niya, ang tanong galing kay Beth Benitez Ong. Sabi niya, wondered what happened to him after Uniteam won. He suddenly disappeared. Very intrigued about his story and if he's still BBM's man. Nagtanong siya kung ano ang nangyari doon kay Franco Mabanta after nanalo si President BBM or ang Uniteam. Nag-reply dito yung Peanut Gallery Media Network, Beth Benitez Ong, our boss is stopped working with the Marcoses in 2018, long before the elections. Di ba? Yan ang aming ebidensya, DDS, na matagal na hong wala si Franco Mabanta or wala ng transaksyon sa mga Marcoses. Tapos ngayon sinasabi ninyo na makamarcos itong si Franco Mabanta, mas marami pa hong mga pictures na kasama ni Mabanta yung mga DDS at saka itong si Digong at saka itong si Sara Duterte. Diba nakapunta lang itong si Mabanta doon sa birthday at saka meron pang isang event mga kababayan. Tapos ngayon sinasabi na nila na makamarcos daw
ang totoo DDS, siya ho ay pure DDS itong si Franco Mabanta. Doon siya mas maraming kontrata sa mga DDS. At sa tingin nyo ba, sino dito yung funder ng PGMN? What do you think? Sino sa tingin ninyo ang funder ng PGMN? Kung bakit lahat ng mga vlogger dyan, lahat ng mga anchors dyan, mga DDS vlogger at yung ibang mga personalidad na nakalining sa mga DDS. Bakit kaya? Tapos ngayon sasabihin ninyo na makamarkos itong si Franco Mabanta, di ba? Diyan kayo pipitikin, diyan kayo mababaliktad. Kasi ang totoo, si Franco Mabanta ay isang pure DDS. So ngayon, dahil sa kaso ni Franco Mabanta mga kababayan, alam niyo ba na pinagtatanggal na nila yung mga anchors doon sa kanilang GC? Yes, yan yung inilagay natin sa ating thumbnail na merong mga tinatanggal na. Actually, 19 lahat mga kababayan. 19 lahat kumpirmado, tinatanggal na taga PGMN. Siguro para hindi dito madamay at saka baka siguro ang sabi ng mga vlogger na yan na DDS ay umiwas sila dito sa PGMN para hindi sila madamay. Sino yung pinagtatanggal, Sir Ivan? Galing ito screenshot mismo na nandyan pa rin ho sa GC. 19 anchors lahat, mga kababayan, pinagtatanggal na dyan. Or merong affiliation dito sa PGMN, pinagtatanggal na. Tingnan nyo, Bernadette remove, Anthony Aquino, Charlotte Ferguson, Bernes Juana Piñol, nandyan din si Dana Gutierrez, si CJ Hero, nandyan si Eduardo Mansado, Jinel Sikitin, si James, si Chris, sino pa to? Si George Jordan, nandyan si James Deacon, si John Mervin K. Oliveros, Regal Oliva, nandyan din itong si Ramel, at saka ito din si PGMN publisher. At saka pati rin si mga kababayan, pati rin itong si Attorney Guanzon, tinanggal din dyan sa GC nila. Kaya lang natakpan kasi sa laglagan na letter. Pero si Guanzon daw yan, mga kababayan. According ho dun sa mga nakita ko ng mga comment sa baba kung saan na post itong screenshot na yan. O, di ba merong asset? Meron pa rin hong nandyan kasama sa GC na nabibigay ng info. Or baka ito ay kanyang seguridad lang na para hindi siya madamay, kanyang personal copy or document ito. Pero nag-leak, mga kababayan. Pero nag-leak. Hindi niya inasahan na mag-leak ang kanyang screenshot. So yan ang nangyari. Kumpirmado, 19 anchors or yung mga vlogger nila dyan sa GC, pinagtatanggal na nila. Ito din, breaking news mga DDS. Diba si CJ Hero ngayon ay nagtatago? Meron na hong sabpinang inilabas yung taga NBI para dito kay CJ Hero. So CJ Hero, hindi na hero. Run, hero run na, mga kababayan. Nagtatago na ngayon itong si CJ Hero. Extortionist kasi, di ba? Di umano, extortionist. Hey! So ngayon mga kababayan ko, ipapakita ko muna sa inyo itong interview galing kay Attorney Jesus Falces. For more details, let's watch this. Bilang isang political vlogger, ano ang masasabi niyo at sang-ayon ba kayo sa mga ginagawa o ipinapublish ng PGMN? Well, hindi nyo na itatanong, Ma'am Nina, but I was invited to be a PGMN anchor noong 2024 to be one of the founding anchors ng PGMN and I declined. And the reason why I declined, hindi po natin tinanggap na maging anchor is because nagkaroon ng presentation noon sa akin at sa ibang mga kasamahan ko noon na ini-invite nila, si CJ Hero was nandun, o Ryan Perez nandun. May presentation si Franco Mabanta noon sa amin na ang profit-sharing model ng PGMN aside sa monetization ng Facebook or YouTube. So kunwari may gagawin kang video, pag in-upload yan, pag pinublish yan sa Facebook, sa YouTube, kung ano yung monetization noon, depende sa views, depende sa ibabayad ni YouTube or ni Facebook, may share ka. So that's legitimate. Legitimate yan kasi ano yan ganun naman, that's how social media platforms work.
So trabaho yan, content creation. Pero nung same meeting po na yon, ang concern ko kasi kaya hindi po ako tumuloy sa PGMN is meron ding sinabi noon sa akin si Franco personally na if you bring in a political client, you can get a commission doon sa ibabayad ng client. So, ano po yan? Personal knowledge ko po yan na yun po yung isa sa mga monetization or profit sharing models ng PGMN. So ang tanong nyo po is ano bang opinion ko sa PGMN? Ang PGMN po, sa aking opinion, hindi po sila media network. Nasabi na po yan ng isang batikang profesor sa University of the Philippines na it's really more of a digital media na content creator, hindi naman yung traditional journalism na may layers of review, may editorial review. Ito kasi ano lang to one-man show usually. Yung scriptwriter, yung researcher, yung anchor, yung content creator ay yung ini-invite ni Franco. Like si CJ Hero, of course, may magsushooting sa kanya, merong cameraman or merong mag-e-edit, pero yung standards of journalism na editorial review and investigative research, hindi po yan present sa PGMN. It's just a media network in name, but it's actually just like any other content creator. And hindi masama po yung content creation in general. But in this case, because sometimes they pass themselves off as a legitimate or traditional media network, doon yung nagkakaroon ng confusion or conflation, especially when a lot of the times ang PGMN po ay nagkakalat mismo ng either fake news or misleading na balita or propaganda na commentary that they package as news. So, ang PGMN po, with all due respect to them, of course, they would insist that they're a media network, pero sa lahat po halos ng nasa industriya ng journalism, ako hindi po ako journalist, pero nandito po ako sa industriya ng commentating, ako, I don't call myself as a journalist. I always just call myself as a commentator. Ang PGMN po, hindi po sila journalists, sila po ay mga commentators. Ayun. Ayun, wala namang masama kung commentator ka. Komentarista nga. Pero kapag may pera nang involved, kasi napapansin natin, wala naman nagde-defend sa kanila na ibang legitimate media network or legitimate or in general, walang nagde-defend na journalists, anchors, media network. Kasi usually pag ganyan, di ba? Kahit yung group, di ba? Wala nagsabi na, inaano yung press freedom. Wala nagaganon. Sila lang ang nagsasabi. Hindi katulad nung, for example, nung pinasara yung ABS-CBN, ang daming nag-defend. NUJP, PCIJ, di ba? Ito parang wala tayong naririnig sa ibang mga Opo. news organizations. Ang kanilang press statement na ay attack on free speech or attack on press freedom ang nangyayaring investigasyon ng NBI. But we have to note, it's an entrapment Hindi naman pwede matuloy yung entrapment kung hindi nag-solicit si Franco Mabanta ng ganong pera. Nakita natin yung evidence, yung video, yung surveillance, and how the entrapment was carried out. Napaka-transparent kasi dinisclose ni NBI sa media, sa iba't ibang network, including your network, yung mga video of how the entrapment was staged. So, kapag nag-solicit ka, hindi na kasi yun press Set freedom. up Ano na daw. yun paid speech. Ang free speech po, hindi yan pwedeng yung practice sa traditional journalism noon na hindi naman natin sinasabi santo ang mga journalists. Even ang mga journalists noon, they were faced under scrutiny. May konsepto po tayo ng attack and collect tsaka defend and collect na ang mga journalists, titira yan or magpapublish ng balita or i-withhold nila depende kung merong patron or merong magbabayad para i-silence yung balita. So ibang issue po yun sa traditional journalism. But it seems until now sa digital media, especially PGMN, which calls itself a media network, if you solicit or nag-extort ka ng bayad in exchange for publishing a story or not publishing a story, hindi na yun free speech. That's already paid speech. Oo nga, and attorney, di ba, ang tanong nga doon, sino na yung nag-finance sa kanila? Kasi pag pinanood mo yung promo na itong si CJ Hero, sinasabi, wala silang suitcases, hindi daw sila front for political dynasty sa ating, wala daw sa kanilang nepo babies, yun yung sinasabi sa ano. So ang pupunto sa kanila ay parang sinasabi nila is yung mga donors yata. Ano ba yung pagkakaalam nyo? So based doon sa pagkakasabi nyo na business model nila na lumalabas?
Hindi po sa akin dinisclose kung sino talaga yung funder or backer when I was invited to be an anchor way back 2024, no? Nung walang-wala pa sila, mag-establish pa lang. Pero, ang dating sa akin, it was just my observation, no? Based on what Franco Mabanta said na if you bring in a political client or a politician, you can get a commission dun sa ibabayad ng client, depende kung anong gusto niya. Attack video or defense, pwedeng i-promote. It's my observation na ang PGMN, ang money model niya talaga is it's funded by politicians na clients. So, I'm not saying na itong mga susunod na sasabihin kong pangalan talagang mga kliyente ng PGMN, but we have to observe na in the run-up to the May 2025 elections, no, ito yung start-up talaga si PGMN. Bagong-bago siya, talagang nagsisimula siya sa industriya. October 2024 to May 2025, that was the filing of candidacy until the actual elections in May 2025. Kapag ika-canvas nyo po kahit sino pwedeng gawin to, i-canvas nila yung mga YouTube videos ng PGMN noon, makikita natin na meron silang promotional videos promoting Senator Marcoleta for Senator, Chavit Singson for Senator. Meron silang attack video against Mayor Honey Lacuna as the Mayor of Manila. And meron silang attack video against Congressman Marvin Villo sa Quezon City. So, hindi ko sinasabing mga clients yan, no? Yung sa promotional videos. But if ganun yung sinabi sa akin ni Franco Mabanta noon, it's up to him to disclose whether or not talagang may mga nagbayad either to promote or to attack their opponents. And Attorney Falcis, on a personal note, no, paano po pagkakilala mo dito kay Franco Mabanta? Kasi may napanood nga akong video nakasama ikaw. Parang ano ba yun? Show po ba yun? At saka in-invite ka, baka friends rin kayo. At partner, ibang-iba Oh. itsura ni Attorney Jess Falcis doon. Hindi ko nakilala. Mukhang hindi pa kayo nakapag-ahit nung araw na yun, Attorney. Ano po kasi, with all humility, ako po original anti-Duterte ako noon pa. Since 2016, hindi ako nagbago hanggang ngayon. Consistent po tayo. But when I'm invited to debates or when I'm invited to conversations with the other side, yung mga pro-Duterte, like si Franco Mabanta at si Mike Acevedo, I go. Kasi I want to reach out to them so that yung audience din nila, when they publish the video or mapanood ng supporters nila, maririnig yung aking opinion or yung aking side. So, yun yung aking intention. We're not friends. He reached out to me kasi naghahanap din siya noon ng makakadebate na anti-Duterte. Ako naman, wala naman tayong takot. Kahit sino, kahit anong oras, pwede nating i-debate kung tama ba ang mga pinagagawa ni President Duterte. And sa akin, I'm confident to debate anytime. So, yun po, tinanggap po natin yun. And that was not because of friendship. Yung friendship na nangyari maybe after that episode or that taping, because syempre nakilala natin yung tao. Pag nakilala mo naman yung tao, at least hindi na siya troll or hindi na siya random na tao sa utak mo. Ano na siya, nabubuhay na siya na tao. Pero hindi po kami like nag-hangout, hindi naman po kami nagkikwentuhan ng mga sikreto. Pero kilala ko po siya personally dahil nga doon sa pag-reach out niya noong panahon ni President Duterte. So yung mga nagsasabing hindi DDS, si Franco Mabanta, mali po yun kasi naging social media director lang po siya ni PBBM noon dahil kay President Duterte. Ang una po niya talaga na PR job or ang kanyang blogger group, yung iniikutan niyang industry or circle nun, ay mga pro-Duterte. Tandaan po natin, yung mga pro-Duterte nun ay also pro-Marcos dahil may uniteam pa or magka-okay pa noon si President Duterte and si President Marcos. Yes, oo. Baka nakalimutan Dati nga may unit team, kaya nga nanalo yung mag-tandem Pero Attorney Jess, last question na, no? What about itong na-involve na rin yung mga big name personalities, let's say Edo Manzano, James Deakin, pati si Brandon Vera, di ba? Nandyan. So ano po ang magiging effect nito sa mga personalidad na ito? Meron kaya silang legal risk or baka, they may be parang iba na yung reputasyon na ngayon, parang guilty by association. Ano po masasabi niyo dyan?
Well, depende naman po yan sa ebidensya. Kailangan si NBI kapag nagkaroon ng cyber warrant doon sa cellphone or mga devices ni Franco Mabanta at ng iba kasi may subpoena din kay CJ Hero. We have to remember CJ Hero kasi siya yung may attack video against Marvin Villo noon. And ngayon, siya din ang sinasabing merong attack video na ginagamit pang extort kay SMR. Siya yung parang anchor doon. Yung liability ng ibang anchors will depend on whether or not may alam ba sila sa pag-extort. Are they themselves participants na magpo-promote sila ng candidate or meron silang hindi ipapublish na story against a certain politician in exchange for money? So, it depends. Kasi makikita naman yan na may mga onting evidence na po lumalabas. Like, may mga group chat po ang PGMN na pinagtatanggal lahat ng anchors doon sa group chat kasi group chat yun para sa lahat ng anchors eh. Kahapon or nung isang araw dahil nga sa mga pumutok na balita, ang ano po doon sa ebidensya na meron ng NBI, pinagtatanggal ang mga anchors doon sa group chat. Okay, so buti na lang no na hindi ito kinagat yung offer ng taga PGMN dito kay Attorney Jesus Falces. Kasi kung nagkataon mga kababayan na nandyan si Attorney Jesus Falces sa PGMN, madadamay din ang kanyang pangalan. 'Di ba? Kung tinatawag ngayon na extortionist yung taga PGMN, pati din ang kanilang mga kasamahan dyan ng mga affiliated na mga vlogger, baka pa din itong si Attorney Jesus Falces ay madadamay. So tama ang kanyang naging desisyon na dinecline niya yung offer ng taga PGMN. Nakita kasi ni Falces na lahat doon ng mga vlogger ay mga DDS. Kung nandun siya at siya ay isa sa mga anchors doon or vlogger doon sa PGMN, babakbakan siya ng mga DDS vlogger. Diba? So buti nilang siya ay nag-decline. So ngayon, si CJ Hero pinaghanap na ng taga-NBI. Mga kababayan ko, ipapakita ko rin sa inyo itong interview kay former Senator Trillanes kung ano yung ating aasahan sa darating na Lunes. For more details, let's watch this. After nung pagharap mo dun sa House Justice Committee, nilatag mo yung lahat ng mga sa tingin mo dapat na mailatag na, ano nang sumunod sa isang Senator Antonio Trillanes? After po nun ay syempre ang ina-anticipate natin kung ano yung magiging reaction ng publiko at ng mga kongresista. At base dun sa mga napulsuhan natin kumbaga game changer yung una yung kay Madriaga, mabigat na yon, yung mga Mary Grace Piatos, mabigat. Then ito yung sa bank accounts, yung ill-gotten wealth. Talagang nakita ko yung mga reaction ng mga kongresista doon, parang namangha sila doon sa confirmation ng AMLAC at talagang nagkaroon sila ng kumpiyansa na pagsulong nito at pag-transmit nito sa Senado. Tapos itong April 29 na-review kumbaga yung mga video ni Sara nung nag-meltdown siya. At alam niyo yung video na yon, maaring yung mga those involved sa politika at kayong mga naka-expose sa media, sa news, nakita niyo yon, pero karamihan ng mga kababayan natin hindi napanood yon. Kaya maganda nang napaulit-ulit na nilalabas yon. Nabanggit mo na rin lang si Madriaga. Pwede ba nating ikumpara ang isang Senator Trillanes kay Ramil Madriaga pagdating doon sa kung anong mga nalalaman sa pinagagagawa ng mga Duterte? Ito kasi si Ramil Madriaga, kung titignan mo siya, yung mga skeptics, yung mga neutral observers, parang paano ka nasa loob, di ba? Pero nung lumabas yung mga mga pictures na nakita namin na nandoon talaga sa loob ng grupo. Tapos most importantly, kilala niya si Colonel Nolasco na binibigyan ng pera doon sa confidential funds. So kilala niya, kaibigan niya. So nandoon siya sa pwesto na pwede niyang magawa yung mga sinasabi niyang ginawa niya. Importante po 'yon. So yun sa kanya po kasi whistleblower siya, insider siya. Yung sa akin naman pong mga revelasyon through naging repository ng information, nag-imbestiga.
So magkaiba yung pinanggagalingan namin, pero I believe parehas mabigat. Oh, so kahit magkaiba yung pinanggalingan nyo, pag pinagbangga yung dalawa na yan, mas matibay yung ebidensya. Opo. At sa tingin ko, pag titignan nyo lahat yung naipresenta during the impeachment hearings, mabigat lahat. Unang article kasi yung betrayal of public trust, yung dun sa yung pagkatao ni Sara nung sinabi niyang nakakuha siya ng mercenaryong papatay kay Presidente, kay First Lady, tsaka kay dating Speaker. Yun palang krimen yun. Pero the way she said it, makita mo talagang merong puot, may tama yun ang naging problema doon. Tapos, yung before that, yung sinabi niyang pupugutan niya si President Marcos, na dahil lang dun sa isang bagay yung relo na pinag-usapan. Yes, sa graduation. Sa graduation, ng gigil daw siya, pupugutan niya ng ulo. Tapos gusto niyang hukayin yung bangkay ni President Marcos Sr. tapos itapon sa West Philippine Sea. Makita mo yung psychological imbalance. And remember, ang pinag-usapan dito, fitness to hold public office, specifically the vice presidency. Dito mo makikita na hindi talaga to pwede, no? Tapos worse, kung by some God forbid magkaroon ng sitwasyon na kailangan niya mag-assume as president, biruin mo yung power ng presidency, ibibigay mo sa kamay ng isang Sara Duterte. Alam mo nga aabusuhin niya ito. I-misuse niya ito. No, pero may pasabi na siya na hindi siya nababother kung siya man ay matanggal bilang vice president. Pero nandoon pa rin yung nauna niyang deklarasyon na interesado siya maging presidente sa 2028. May kasabihan po dyan, ang tawag dyan yung tulak ng bibig, kabig ng dibdib. No? Ganon sila na tipong parang alam niyo mayabang na wala akong pakialam dyan, hindi ako interesado dyan, ganyan. Ganyan din si Digong nun. Hindi ko naman, ayoko naman magpresidente, ganito, ganyan. Pero, and yet, while they are in power, talagang lasap na lasap nila kung paano mag-abuso ng kapangyarihan. Nakita nyo paano mag-power trip, paano, basta't iba itong pamilyang ito. Pinofile namin ito closely, kaya buti na lang at ito lumalabas na nga. Pero itong sa pagpapatuloy nga ng impeachment, ito kaya yung nakikita ng solusyon? Parang matigil na yung mga nakikita nyo noon pa? Most importantly, Sandro, itong impeachment kasi, this is an accountability mechanism. Hindi ito politika, hindi ito para pigilan kung sino-sino. But pag kami ginawa kang krimen, kailangan ka managot. Yung mga kababayan natin, pagka gumawa sila ng krimen, nananagot sa public officials, makita mo may graft case na 100,000 nakukulong. Dito, daang-daang milyon yung ninakaw. So, yun. Tapos, ito ngang, yung ginawa niyang pag-threaten sa presidente, alam niyo sa US kung gawin niya yon, talagang dinukot na siya ora mismo ng right secret, there and then, then and there. So, kumaga dudukutin na yan ng Secret Service. Kasi iba talaga yung pagka hindi ordinaryong tao yung pinagbantaan niya. Presidente ng Pilipinas, First Lady, Speaker of the House. So, political leadership yan. So, merong anggulo ng terorismo yan. So, yun ang isang mabigat. Then, itong corruption. Yung na-discovering mga bilyong-bilyong pera na nasa bank accounts nila, ito, salungat ito doon sa project nila na simple silang mga tao. Yun po. Alam mo, mabait pa Pilipinas kasi yung binabagit ni Senator Trillanes na kung sa US, dinukutan ng Secret Service yan. Matatandaan mo dati, di ba? Nung panahon ng dating Pangulong Duterte, merong nagsalita against Pangulong Duterte. Di ba, parang bumilang lang yata. Bumilang na dinampot ka agad. Talagang dinampot nila. Kasi ganun talaga. Kaya nga bawal ka magbanta, mag-threaten.
sa presidente ng Pilipinas. At for that matter, sa iba't ibang bansa, ganun din yung patakaran nila. Pero ito, hinayaan lang eh. Di ba? Kaya nga, ito na yung pananagot niya doon. Kasi napalagpas yun noon, nung nangyari yan, pero ngayon, kailangan niya managot. Tulad din ng sinasabi ng kampo ni VP Sara Duterte na parang fascinated daw kayo. Kasi yung ebidensya na inilabas nyo nung kayo'y humarap, 10 years ago pa daw yun. Pero ito po yan. Continuing crime kasi yan. Tapos, kaya nga kaakibat nito yung betrayal of public trust eh. Kasi nagtiwala sila kay Sara thinking na maayos siya. Pero ito ngayon, lumalabas na siya ay kurakot, siya ay tumatanggap sa pera mula sa illegal na droga ito, mabigat ito. Talagang betrayal yun, lalo na sila, yun ang branding nila eh. Di ho ba? Simpleng mga tao, tapos galit sa droga. Ito, baliktad. Yun ang betrayal of public trust. Kaya yung sila sinasabi nilang technicality na dapat yung actions lang nung 2022 nung siya ay vice president, yun lang dapat ang sakop. Pwede yon sa mga official actions na questionable. Pero sa ganito, corruption, tapos mga high crimes, hindi po. Kasama yung continuing crime po yan. Baka naman para sa kanila may effectivity yung mga ebidensya. Hindi, panis na May expiry date? Ano yan? May expiry date. Yun po ang, for sure yan po ang gagamitin na estratehiya ng depensa na kailangan ang ebidensya lang yung simula 2022 hanggang present. Pero kailangan i-assert ng prosecution yung salin, yung ill-gotten wealth, continuing crime yan. Tapos kung nangurakot ka noon, hindi ka ibig sabihin absuelto na nung naging vice president ka, hindi. Dahil lumipas na yung panahon. Tuloy-tuloy yung corruption na yan. Tsaka ultimately, ang sa mata ng publiko yan eh. Sila maghuhusga, kasabay nila tayo makikita yung mga ebidensya. Itong mga sinasabi ng mga political analyst, Sentry, ito palang dahilan kung bakit maaga siyang nagpahayag ng kanyang pagkandidato sa 2028 para takutin yung mga congressman. Kasi nga naman, it's either kakampi kita o hindi. Kung kaya't itong mga kongresista, magdadalawang isip kasi pwedeng kapareho nung ginawa nung huling eleksyon. Nagkaroon ng negative campaigning mula dyan sa kampo ni VP Sara Duterte. Yung mga nag-push talagang nagsulong ng impeachment niya noong unang pagkakataon. Ano pong sa palagay ninyo, naging epektibo po ba yung ganyong estratehiya? Tsaka factor ba yung ganong strategy? Alam nyo, kung wala kang depensa sa ebidensya, ganun na lang ang gagawin nyo. At initially, talaga marami ring kongresistang natakot na tipong, kasi yung simpleng implication niya na tipong, ako na siguradong magiging presidente na ako by 2028, kaya pagka nagkamali kayo, babalikan ko kayo. Parang ganun yung implication. Pero, di maraming natakot. So, in a way, naging effective nung simula. Pero nung lumabas yung mga ebidensya, I was there nung yung April 22, nung pumunta ako sa Kongreso, nakita ko yung reaction ng mga kongresista eh. Nakita nila yung smoking gun. Na alam nila, pag nakita ito ng general public sa Senado, sa impeachment trial, talagang bibitaw sila lahat kay Sara. Kaya yan, naging the tide has turned, so to speak. And as a result, fast forward tayo, na pumasa sa Justice Committee itong mga articles na isinampa against VP Sara. Mukhang uusad na sa plenary dahil naikalendaryo na ng Committee on Rules. Anong po pwede nating asahan naman? Kasi yung sa plenary, hindi lang mga miyembro ng committee kumbaga buong miyembro na ng Kongreso. Anong nakikita mo dito, Senator? Base po sa mga impormasyon na nakakalap natin, talagang lagpas na sila dun sa minimum requirement na 1/3 na mga miyembro ng House of Representatives ang kailangan to transmit. So nalagpasan na nila yon, pero kailangan pa rin kasing
pagdaanan yon eh. Obserbahan yung proseso, eventually matransmit nga sa Senado. So yan ang inaasahan po natin sa May 11. But for sure, ngayon maraming taktika na ginagawa kung paano nila mapipigilan yon. Isa na nga yung na-mention nyo kanina, yung TRO, no? Pero wala na eh. So tignan natin kung ano pa ang mga huling barahan nila. Hindi po ba sa pag-usad nitong impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte ang huhusgahan din ng taong bayan, hindi lang ang pangalawang pangulo, kundi yung dinaanan din ito ang Kamara at ang Senado? Actually, lahat dito ay babantayan ng publiko kasi itong mangyayari impeachment, this is democracy in action, ano. Ito ay nakasaad sa ating saligang batas. Ito yung mga instrumento para mapanagot yung mga nagmamalabis. So, itong proseso na yan, nandiyan po yan. Kailangan natin pagdaanan yan. So, titignan ng mga tao yung ano ba ang mga akusasyon, kumbaga inano ba to, ni railroad ba ito ng House, titignan nila yung Senado kung ano ba ito, biased ba sila na hinaharang nila yung paglabas ng ebidensya kagaya nung panahon ni dating Pangulong Erap Estrada. So, but ultimately, nakatingin yung mga kababayan natin doon sa ebidensya. Titignan nila kung totoo bang nagkasala itong si VP Sara. So, yan, in its totality, that's how it should work. Alright. Lundag naman tayo. Sabihin natin sa Senado naman tayo. Naging part kayo ng opposition when you were at the Senate. Tama ba? Opo, Oo. opo. Curious lang kasi ako dahil yung isang senador ngayon, active senator, who belongs to the opposition, ganun ba talaga ang trabaho ng isang nasa oposisyon na whatever kung ano man ang iyayin dyan sa Senado, ang trabaho nila is to oppose? Kontra. Oo, kumontra na kumontra. Hindi po, no? Kasi dapat yan, kung sa pulisiya, titignan mo yung mga pulisiya nakakatulong naman sa bayan, ba't mo kukontrahin? Pero doon sa salungat, doon sa mga isinusulong nyong advokasya, yun yung kukontrahin nyo. No, ako, alam nyo, when I was in the Senate, nung panahon ni Digong, ini-expect nila lahat ng gagawin ng Duterte administration, kinukontra ko. Pero alam nyo ba, ni isang budget ng Duterte administration hindi ko kinontra. Dahil ito yung instrumento para ma-deliver yung serbisyo sa bayan eh. So ang assumption kasi noon, yan yung priority ng administration. Kung saan yun, yun yung may presumption of regularity ka. So ako wala akong inopose ni isa doon. May mga pinalipat ako para yung mga kulang sa atensyon na kailangan mabigyan ng atensyon, napalipatan natin ng pondo. Pero yung pag-oppose in general, hindi. So ganun dapat yon. Kung nakabantay ka lang kung merong pagmamalabis, doon ka ngayon kukontra. Pero pagka wala at magbebenepisyo yung bayan, hayaan mo. Ganun po yun. Ang tinutukoy natin si Senator Robin Padilla. Diba? Pero hindi kaya ngayon pa lang alam na natin, bagamat given na raw, di ba? Kung ano yung magiging boto niya. Parang ngayon pa lang pinaparamdam na niya kaagad. Ganun po yan. Gagaya na nung nasabi ni Sandro kanina na hinuhusgahan lahat eh. So, sabay-sabay kasi tayong makikita yung ebidensya. Pag maliwanag yung ebidensya rito, na talaga nagkasala si Sara, pero nag-acquit pa rin sila, sa kanila magre-reflect yun. Sila rin ay mahuhusgahan na kahit pala kriminal, kakampihan mo. So, anong klase ka? So, yun na lang po yun. No. Ito yung sinasabi natin na yung panunumpa, 'di ba, mag-take ng oath, 'di ba? Tungkol sa dapat ay makatarungan, makatwiran, nasa tama ebidensya, neutral, etc. Pero at the end of the day, yung alliances 'di ba? Iyon ang parang
nakikita nating ngayon pala para tumitimbang na yung pagiging yung alyansa niya doon sa ilang mga senadors, di ba? And kaya nga ang tanong, bayan o sarili? Yan. Base naman po sa aking experience dun sa corona impeachment, dun sa bago pa magsimula yung corona impeachment, yung mga analysts ganun din, nagbibilangan, ilan yung leaning acquittal, leaning conviction. Sa unang bilang nila ay talagang higit na mas marami yung leaning acquittal. Pero nung lumabas na yung ebidensya, nawala yun eh. Kinalaunan, 20 senators yung nag-convict, 3 lang yung nag-acquit. So, nasira din yung pag-analyze nila noong una, na yung bilangan nila noong una. Kasi ang botohan isa dulo after presentation of evidence. While siguro yung iba talaga ay based talaga sa kanilang loyalty magde-decide, pero yung mga bukas pa ang isipan ay masisuwayan ng ebidensya either way. Kaya importante pong matuloy po yung trial. Okay, so kasama din natin, nandyan si Ma'am Shirley Risman from Ohio, USA. Hi to Ashin from Greece. Matandang Pugi Musang from Leyte. Nandyan din si Maria Midasiplon, ang senior citizen na nandyan sa Olongapo City. Hi to Apolonio Nusido, Tony De Los Reyes, Jenny Howard, Lorna from Washington, USA. At Terby, nandyan din kasama natin si Mark Rivera, Salvacion de la Cruz, Early Clemente from Canada. Hi to Oscar Balangit. Nandyan din si Celia Hopper, Rallis Carlinga, Marieta de la Cruz from Surrey, British Columbia, Canada. Hi to Lucrecia Calibuso Nipales, Noli Catalia, Wilfred Sadcopen, and hi to Sampaguita. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog na to. For more details, let's watch this. First time, no? First time po. Yes, first time. Yes, dito. Oo, gusto ko yung book mo. Ayos. Thank you, Kong. Salamat sa siyensya. So ngayon, Kume, anong impact sa'yo nung narinig natin sa Congress nakaraan? So, ang usap-usapan po, di ba, i-forward na ito sa Senate, meron po munang botohan na mangyayari sa Monday. Yeah. Ano po, Congressman Zia, although alam na po namin yung sagot dito, pero ano po ang magiging boto nyo sa Lunes? Definitely, di tayo po pwedeng tumalikod kung ano man yung naging boto natin. Di ba, remember, Yes. nung last Congress, bumoto 19. tayo ng yes. Yes, di ba? So, ngayon, ang dagdag lang naman dyan, yung Madreaga affidavit eh. Kasi everything else is still the same. Lalo na ngayon, nakita ng taong bayan, nakita namin sa Committee on Justice, yung mga ebidensya, yung galing sa SALN, yung SALN niya, yung sa AMLA, yung galing sa COA, pati na rin yung galing sa, pati yung testimony ni Senator Trillanes na nag-jive doon sa, di ba, yung sa record ng AMLA. Di ba? So, mas na-convince, kumbaga, yung mga miyembro ng Justice Committee na sumuporta nung unang impeachment. Last year. Oo, 'di ba? Hindi lang ang Justice Committee, pati ang taong bayan, 'di ba? Yes. Nakita natin eh. Hindi nagsisinungaling yung sinabi nila mga dokumento. Numbers would not lie, 'di ba? So definitely ang sagot ko sa iyo is yes, 'di ba? Kumbaga, last year nga po, walang nailatag na mga ebidensya, Tama. pero nakuha yung ganong boto. What more ngayon na kitang-kita, no? Oo, kitang-kita ng taong bayan. I mean, these are official documents galing sa AMLA, galing sa Ombudsman, galing sa COA. In fact, ang COA, sinasabi nila, yung napag-usapan before, nung last year, yung saan ba talaga nagamit itong confidential funds, di ba? Na gastos daw yung 125 million no? in just 11 days. So, nung sinabi ng COA, nag-release sila ng notice of disallowance na hindi angkla doon sa joint circular. Kasi hindi mo po pwedeng gastusin yan basta-basta lang eh. Hindi ang regular na budget, di ba? So meron ka talagang framework kung paano mo gastusin yung confidential funds mo. May diba? guidelines. May guide talaga yan. Ngayon, kung outside of that, yung sa mga guidelines na yun, unang-una, yung Special Disbursing Officer, siya lang dapat yung nakakaalam. Siya lang dapat nakakaalam, siya lang dapat din yung nagre-release nitong mga kung sino yung kailangan mong bayaran na mga informant mo, di ba? Yes. So kung
kung ibibigay mo yung delegate mo yon sa ibang tao, Paglabag na agad yun. labag na yun, di ba? Kaya sabi ng COA, hindi na po pwede yun. Kaya nga may notice of disallowance. Then nag-appeal naman sila for review, na-deny naman ng COA. Kaya nga kailangan immediately ma-restitute, kumbaga maibalik. Yung, I think 73 million. 73 million. Oh. Tapos may paparating pa yata. Meron pa, di ba? Meron pa. 375. Yung first quarter, second quarter, third quarter, kung di ako nagkakamali, up to fourth quarter ng 2024 na confidential funds niya, ang na-issuean naman din ng disallowance. Disallowance, no? So maski yun lang, those are material evidences na hindi mo po pwedeng sabihin na hindi, Pinopolitika ka lang. inosente pa rin siya dyan. Yan. Diba? So, ganun. So may narinig-rinig din po kung sa Kongreso na parang yung iba daw magbaback out sa pagpirma or pagboto doon kay BP Sara sa impeachment niya. So ngayon parang ini-intimidate yung ating mga Kongreso mga congressman. So kung confident po ba tayo na makakuha tayo ng more than or 1/3 talaga na boto sa ngayong po? Oo. Alam mo, itong impeachment process, sabi nga na sui generis, di ba? It's one of its own, one of its kind. Kombinasyon kasi yan ng politika at ng legal. Ang boboto dyan, mga huwis ay mga politician, di ba? Binoto ng taong bayan. Ang tatay yung mga prosecutor, although allowed naman yung prosecution team na kumuha ng private prosecution, no, para masuportahan sila, pero still mga politician din. So magmamatter talaga yung pulso ng taong bayan, di ba? Kaya nga tinatry natin ma-educate ito na this is not about politics, this is about accountability. Kaya parati natin sinasabi yon. Kasi may mga, of course, may mga kasamahan tayo sa Kongreso na let's accept it. Marami talaga yung influence din ng kabila, di ba? Malakas din yung influence nila. So, nagmamatter din yung kanilang constituents, lalo na sa amin sa Mindanao, di ba? At saka mga Visayan-speaking communities, no? Kasi nga, kailangan natin i-break yung sinasabi nating pagiging regionalistic pagdating sa mga bagay-bagay kung ang pinag-uusapan naman talaga natin is upholding transparency and accountability, di ba? So kaya kailangan yung information dissemination is very fast and very accurate yung information din na binibigay natin. So ako naiintindihan ko kung merong ganung klaseng dynamics, di ba? Nagfa-factor in din yung influence ng mga iba. Pero sa ngayon, masasabi ko sa inyo, sa ngayon, more than the expected numbers. Wow. Ang nakuha natin. I can confidently say na malaki yung magiging boto to support and back up the impeachment process. Paano ko nasabi yun? Tingnan nyo yung naging botohan sa Justice Committee. No, sa Justice Committee, di ba? Nung nini-establish natin yung probable cause. Diba? Hindi lang isang partido yon. Composition nung membership na yon sa Justice Committee nung bumoto na yon ay iba't ibang partido. Yung mga party list din. 23-0. Ang nangyari is 55-0, no? Unanimous. 55. Unanimous yung boto. So, indicative yon na yung in-expect natin na boto to support the impeachment ay mas sosobra pa. Yun. No? Kaya confident tayo na papunta talaga ito sa Senado. Kung naisip ko dyan, kaya bumoto sila na unanimous talaga 55-0 kasi nga po, yung kabilang panig wala naman pong naisagot, di ba? Yeah, totoo. Laging bakante yung upuan. Tama. So, kasi pagkakataon sana dapat yun di ba? Sinasabi nila, kailangan daw mabigyan ng due process. So, yun ang ginawa natin ginawa ni Chairman Jinky Luistro dahil nga rin dun sa ruling ng Supreme Court. Na kailangan mabigyan ng due process yung respondent, diba? So yun ang ginawa. Habang may nagsasalita o may nagpo-provide ng mga dokumento na nasupina, mapapansin nyo, tinatawag yung respondent, no? Pero hindi pa rin, opportunity sana dapat yun para to counter, diba? Halimbawa, lumabas ang AMLA. Pwede naman sabihin nila na kinu-question namin yan because these are the facts that we can actually provide to counter your allegation. Pagkakataon na yun. At saka ang taong bayan, gusto nilang makita kung ano ba yung magiging sagot mo. Kumbaga, kung ikaw ay nasa piskalya ka at hindi ka pumunta,
indication na yun na wala kang may provide na na counter argument mo. So ang nangyayari is wala ni isa doon na counter, na debunk, 'di ba? Yes. So walang isa doon na debunk. So ang nangyayari is doon sila sa social media press con, tapos ang tinitira nila yung proseso, yung integrity, 'di ba? Sana dapat yung pinaglaanan nila ng oras, panahon sa mga press con, kung doon nila alam mo magaganda yung mga argumento nila. Minsan magagaling sayang nga lang kasi hindi naman na-convince yung membro ng committee na hindi sumuporta or at least man lang magkaroon ng kumbaga mag-question niya yung mga pinapresenta na testimony, na evidences. Ang nangyari tuloy, wala ring basihan yung mga committee but to really establish the probable cause. Tapos sinasabi din nila, we will respond to the appropriate proper venue, which is in the trial. Diba? You're questioning the process, but then at the end, you're saying that no, there's really that legal process because once you question the process in the House, automatically the logical conclusion with that is to question also if the complaint in the House, which you question the process itself, the logical conclusion is you should also be questioning the Senate because you question the very process. Magkadugtong yan . Yes. Hindi mo po pwedeng i-question itong isa tapos i-honor mo o i-acknowledge mo itong isa. Magkadugtong yan na proseso. That makes sense kung kasi dun sa petition na sinampa nila dito sa Korte Suprema, parang isa sa mga respondent hindi lang po Congress kasama po yung Senate President, no? So, parang ngayon napapaisip ako, talaga bang aatin itong si Sara Duterte sa Senado? Mukhang nung first na namin, meron lang talaga kaming first na impression talaga namin na hindi na talaga sila pupunta. Pero nagbibigay pa rin consistently ang committee ng invitation para at least mapagbigyan ng kasi ang mapagbigyan ng pagkakataon kasi hindi mo naman doon ini-establish yung guilt . Yes. Hindi naman yun ng trial talaga . Yes. Ang ini-establish mo lang doon ay may dahilan ba at meron bang sapat na basihan itong mga sinasabi ng allegation na ito ni Nasabalya, na allegation para pumunta doon sa actual na trial. At ba't ka pupunta sa actual trial? Wala namang basihan at puros haka-haka lang pala yung mga allegation na ito. O syempre, ang gagawin ng parang acting as a kasi fiscal, it's like to preliminary investigation. The fiscal or the prosecutor will make sure na yung sinasabi mo ay may basihan. Otherwise, at ko pa idadalhin sa korte, chismis lang din pala itong di ba sinasabi. Yes. So, speaking of basihan, kasi nanood din tayo sa plenaryo meron tong kongresista na wala naman daw nanggalaiti si Congressman Laila de Lima. So, speaking dyan, Kong, kasi meron ding kongresista nandoon din sa plenaryo po na nagsasabi, pag bumoto ng yes, may budget. So, pag bumoto daw ng no, parang kami, mga taong bayan, parang sa loobin namin na parang wala budget. So, anong masasabi niyo dyan, Kong? Parang may bigayan ba? Naki-insinuate sila na bigayan. Unang-una, yung budget na sinasabi nila, talagang ang nagkakaroon ng assessment dyan kung ano yung kailangan ng bawat community na pondo para mapagbigyan yung mga kinakailangan na services. Ay nasa nasa executive na yan, di ba? Ang role lang ng House of Representatives ay tingnan kung ito ba yung mga pinopropose ninyo na pondo ay naayon doon sa pangangailangan. Una. Pangalawa, ito ba ay nagagastos ng maayos? Kaya nga always natin tinatanong, ano ba yung utilization rate ng isang departamento, di ba? Ano ba yung nasa-serve ninyo ng mga communities? Kung hindi naman nasa-serve, bakit mo popondohan, di ba? So ibig sabihin, meron talagang regular, whether you vote or you do not vote, it does not matter because deserving yung community mo, yung area mo ng pondo.
So hindi ko alam kung ano pinagsasabi nila na magiging zero yan. Imposible maging zero yan. Kasi ang pondo ay naayon doon sa overall na projection na pinakailangan ng buong bansa per provinces and per district. So hindi ko maalam kung paano yung sinasabi nilang walang pondo. At saka pangalawa, hindi pa nga wala pa nga ang botohan eh. Yes. Di ba? Ang pondo is in 2027, di ba? So paano nila masasabi na walang pondo eh hanggang ngayon continuous pa rin naman talaga yung mga services na binibigay. Pangalawa, ang focus ng pondo talaga is yung mga actual number of halimbawa sa mga DSWD, di ba? Meron sila kasing actual na bini-verify nila yung actual number of beneficiaries. So they don't actually parang they don't see it as a matter of partisan preferences. But they base it on the yung poverty index ng rate ng isang community. Kung kailangan talaga ng bagyan ng programa yan, bibigyan talaga ng programa. So hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi nilang budget. Yes. Lahat naman kami sa House of Representatives nagkakasweldo. Yes. Pati mga staff namin nagkakasweldo. May mga pondo naman ng aming mga district offices halimbawa. So hindi ko alam. Silang tanongin nyo, anong pondo sinasabi nyo na mawawala sa inyo? At anong pondo ang madadagdag doon sa boboto ng yes? Feeling ko ito lang yung isa sa mga bagay kung paano nila i-divert. Yung focus, no? Yung focus na gawin nilang politika. Yes. Na ito lang isa itong politika. Pero ang taong bayan naman, alam naman natin, hindi ito politika. Nagsasalita na at kumbaga masyado ng glaring yung evidences No? para sabihin mo ito ay pamumulitika lamang. Actually, may mga survey nga na di ba, yung mga tao gusto rin talaga 90%, almost 90% na dalawang survey yung gustong humarap si Sara Duterte. Lumabas ata parang gusto kasi ang taong bayan gusto rin ng closure. Yes. Ano ba talaga pinag-uusapan niyo diyan? 'Di ba? So gusto natin ng closure, 'di ba? Parang ganun yung gusto ng tao. Sa gusto ng taong bayan talaga na syempre tatakbo siya ng presidente. Yes. Gusto malaman. Kasi gusto nila good governance, accountability. So siya mismo isi-show na yan sa sarili niya. Alam mo, that's a good point, RJ, kasi ang tinetest natin dito yung fitness ng isang leader. Yes. 'Di ba? Yung fitness talaga ng leader, whether itong leader na ito ay deserving, kumbaga fit talaga siya, morally fit ang sinabi sa Constitution, kung upright and morally, not only morally but fit, yung fitness niya na hindi siya nakagawa ng anything that would violate yung sinasabi nilang yung oath of office, 'di ba, ng bawat public officer and public official, especially elected. Kaya nga may culpable violation of the Constitution. So yung point mo talaga is very right. Yun ang gusto malaman ng tao. Medyo natatawa ako dun sa pagkakasabi ng fit. So, I mean, physically fit. We're not talking about physical fitness, ha? Or mentally fit. Yun yung naiisip ko. Baka naman maiba, matwist na naman sinasabi natin dito, di ba? Wala naman tayong kino-question po, no? Yes. Kung-question talaga yung mga supporters niya. Kasi wala daw basihan na lagi lang daw nasa hearing, gastos daw sa pera ng taong bayan, ginagastos sa hearing, wala daw basihan. Pero kung meron tayong apat, no? Yun, apat po, tama po, no? Yeah. Apat na dito sa articles of impeachment na ipapasa sa Lunes. So, isa-isahin natin yan para malaman ng ating taong bayan kung ano ba yan. Kung talagang matibay talaga na ebidensya. Kasi yung kabilang panig, walang sense, walang basihan. So kung unahin natin kung yung tungkol sa confidential funds. Kasi noong 19th Congress, doon talaga kayo. Kaya may pumirma kayo at may video kayo ng Young Guns na kung bakit ka pumirma. So, tinakil mo yun kung So, titingnan natin ngayon kung ano ba yan. Para sa ating mga viewers at malaman din po nila na may basihan talaga. Okay, una, yung sa confidential fund, sabi ko nga, meron siyang joint circular kasi. So, hindi mo po pwedeng gamitin yan basta-basta. Very clear yun sa joint circular. Dapat yung special disbursement officer, siya lang talaga yung magre-receive. Si Acosta. Siya mag-encash. Dalawa kasi yan, yung sa Office of the Vice President tsaka Department of Education. Si Gina Acosta at si Fajardo. Fajardo. So sila lang yung sinasabi doon na mag-encash at sila yung mag-pay out. Kumbaga,
mag-release. Dalawang klase kasi yung modes of releases. It's either you buy the information or reward. Dalawa kasi yan eh. Pero doon sa sinubmit nilang mga utilization, yung pag-utilize nila at yung acknowledgement receipts, mga code names daw sabi nila, di ba? Code names. Pangalawa, yung the manner of pag-utilize doon ay minsan hindi siya pagbibigay diretso ng payment of reward or purchase of information pero binili nila ng gamot. Hindi po pwede yun. Di ba? Paano Hindi ibig sabihin, sinong informant mo na kailangan ng gamot? Di ba? Unang-una. So, hindi rin yun po pwede according to kasi kung gamot yan, magbibidding ka pa talaga kasi procurement yan eh. So magsasubject yan sa procurement law, magbibidding ka pa. Pangatlo, yung mismong pag-delegate nung pondo na ito doon sa kay Colonel Nolasco at saka kay Colonel La Chica. Diba? Yan po yung sinabing inabot lang. Inabot lang. Inabot. Diba, naka-duffel Kaya bag? nga, mismo yung si Miss Gina Fajarda at saka si Gina Acosta at saka si Mr. Fajarda ang nagsasabing hindi nila alam. Oo, kung saan ginastos. Kung babalikan nyo kung saan ginastos, hindi nila ma-attest kung itong mga nakapirma sa utilization, sa confidential funds ay totoo na mga tao. That's number 4. Number 5, yung nakita natin, sinabi na nga ng NBI, na kumbaga isang tao. Yung mga pumipirma. Pumirma. Kasi tinanong pa rin ng PSA, okay PSA, meron ba kayong ganitong tao na pangalan may Regres Piatos? Oo. Diba nung una sinasabi nila, meron naman talagang Piatos daw na apelido. Okay, let's give them that. Pero the only way to attest kung meron mo talagang Piatos na Mary Grace is for the PSA. I don't think na PSA walang mga record sa mga ganyang mga tao, di ba? Yes. So, sinabi ng PSA, wala. Tapos sinabi naman ng NBI, yung experts, mukhang isa lang ang tao ang pumirma. Kaya nakita natin si Kokoy Villamin, halimbawa. Si Kokoy Villamin, tumanggap siya ng 35,000 sa magkabilang dulo ng Pilipinas. Tapos isa yung... Magkaiba yung pirma. O parang magkaiba pa yung pirma. Baka magkaiba pa yung pirma, 'di ba? Hindi lang si Mary Grace Piatos. So titingnan din natin kung probable ba o possible ba o realistic ba na in one day magre-release ka from Apare to Mindanao, in one day tapos magre-release ka yung disbursing officer mo from different cities from Luzon to... Paano mo makakayanan yun? Diba? Parang imposible man naman makayanan. So it raises question kung ito bang sinasabi ng disallowance ng COA ay unang-una meron ba talaga siyang pagpaliban muna natin yung joint circular doon muna tayo sa practicality. Practicality yan. May kakayahan ba na pumirma si Kokoy Villamin na magkaparehong pangalan sa isang isang lugar? Pareho ang spelling ng pangalan pero magkaibang pirma. May possibility ba na yung disbursement officer ay mag-release ng pondo ng isang araw, let's say for certain, kalimutan ko lang ilang milyon yon, mula Luzon hanggang Mindanao? Hindi kaya. Diba? Ipipila mo pa yung informant mo, it will take time, di ba? Yes. Ngayon, pangatlo, yung sinasabi nila na may code name kasi for safety reason, may code name, pero ilalagay mo pa yan sabi dun sa joint circular, ilalagay mo yung mga receipts na yan sa envelope, ilalagay mo sa vault, pag isasubmit mo dun sa COA for auditing, kasi yung COA, meron silang specific division dyan, yung ICFAO. Hindi kasi siya regular na pondo eh. Yung Intelligence and Confidential Funds, division nila, auditing unit, ICFAO. So, sinasabi sa ICFAO, ibibigay mo doon, pasabihin mong gumamit ka ng code name, halimbawa si Batman, kasi ayaw mo din yung informant mo malagay sa, malagay sa peligro, di ba? Yes, po. Okay, si Batman, pero sa attachment doon si Batman, ang tunay niyang pangalan niya ito. Dapat may ganun kasi pala. kailangan pera ng taong bayan yan eh. Yung sinabi sa joint circular. Pero wala eh. Kaya nga disallowance, kaya nga mali yung paggamit. Yung sinabi ng COA, mali yung paggamit nyo. Unang-una, hindi dapat kayo bumibili ng mga gamot. At saka mga chairs para dyan sa confidential funds. Hindi yan po pwede. So, very clear yon. Very clear. Na merong manipulation. Fabricated. May manipulation sa paggamit at hindi siya ma-explain
na hindi siya ma-explain kung paano nagamit itong confidential funds na naaayon sa joint circular na sinasabi ng COA. Di ba kung ano po yan, mga libo-libo po yan, di ba? Kasi parang ang tingin ng iba, konti lang, Mary Grace Piatos ng Kokoy William. Libo-libo Marami kasi resibo po yan, di ba? Ang sinubmit ng good government ng oras na yon para i-attest. Kasi kailangan mo rin to give due process at the same time yung presumption of innocence, di ba? Kailangan mo rin i-attest ito para ma-prove na baka naman din nagkamali ang COA. So the only way to attest this is sa PSA, kung may record sila. Di ba? Kung totoong merong Mary Grace Piatos, si Kokoy Villamin, kung meron bang si Milky si Kuya, may mga pangalan na ganito. Pero marami itong sinubmit namin. Ang kinuha lang nila is yung sample. Sample lang. Na out of the 85 sample, randomly selected, 85 kumuha sila ng 85 na doon sa sampling na acknowledgement receipt. Doon sa 85 mayon, meron silang nakitang 35 na signatures of the same person. Grabe. Sample So, lang pito yan. pito yung nakita nilang ano. So, ibig sabihin, in 85, merong 35 na acknowledgement receipt na iisa yung pumirma. Sampling lang yun. So, hindi pa natin pinag-usapan yung libong-libong acknowledgement receipts na yun. libo-libo. Hindi pa natin napag-usapan yung actual na violation, which is the purchase of chairs and purchase of medicine. Iba pa yun. Iba pa yun. Marami, no? Ang hirap sagutin yan, no? Kaya pala hindi pumupunta. Tapos, syempre, yung makita mo, isang stroke pala yun, no? So, Isang paano stroke. yung, kung ilan yun? Ilan na, ano nyo po, sa PSA? Ilan po bang nag-match? Wala. Walang nag-match. Sa PSA, wala silang na-credit, kung di ako nagkakamali. Doon sa report nila, doon sa pag-submit nila ng mga report na nila, walang silang na-confirm na tao na nagsasabing buhay si Mary Grace Piatos, walang birth certificate, walang death certificate, walang employment. Paano ka magiging paano ka mabubuhay sa Pilipinas kung wala kang record? Yes. Paano ka kukuha ng trabaho mo kung wala kang NBI clearance? Paano ka kukuha ng trabaho mo kung wala sa ibang bansa, kung wala kang wala kang passport, paano ka makakuha ng passport kung wala kang PSA? Yun. 'Di ba? Paano ka parang ganun lang, simple lang naman na ano 'yon. So yun, malinaw po tayo doon, no? Parang may indikasyon ng pamimigay ng mga resibo at yung sa disbursement. So, kung ako Ito na. politiko, no? Hindi na ako mag-convert dyan. Oo. Dito na tayo sa pangalawa, no? Yung pangalawa po sa articles of impeachment, yung sinasabing unexplained wealth. Ano po ba yung tingin yung dyan? Yung SALN kasi niya, meron kasing may mga companies siya na nalulugi. Nalulugi. Makikita nyo sa SALN na nalulugi. Pero yung income nung niya is mataas. So, kung ikaw, negosyo mo, that's number one, Kung ikaw, negosyo mo, nalulugi, bakit ka pa? But Nagnenegosyo. But hindi siya, but we continue to, negosyo ay nalulugi naman. Business, Yes, that's number one. Number two is yung SALN niya na may mga years from 2019 up to 2024 na wala siyang cash or check deposit. Ibig sabihin zero. So, wala siyang nag-reflect doon. Na SALN. Wala sa SALN yan, nag-reflect yung cash and deposit. Hindi naman ka panipaniwala yun. Yes. Kasi, di ba, imposibleng wala kang cash in hand, wala kang deposit. So, isa yon sa mga indikasyon. Tapos, hindi talaga siya nagtutugma doon sa sinasabi ni, si Congressman Terry Redon, ang may talagang mastery dito eh. Hindi talaga siya tumutugma doon sa pag-spike nung income. 'Di ba? Ang sinasabi kasi nila, bakit kasali yung asawa? Unfortunately kasi sa batas natin under the Anti-Corrupt Practices Act, talagang pagkasawa kayo, you're by virtue of your marriage, you're considered to be a one entity. So anong salin mo, anong kita mo, yun ang salin, nire-reflect mo talaga yun. Kung ano yung mga pecuniary interest nung yung spouse mo. So anong especially if you're involved in negosyo, kasi dapat wala kang conflict of interest doon sa negosyo. If you're running a certain business, dapat pag elected ka, you have to recurse yourself ba? Parang kailangan mong mag-divest kung meron ka mang ganong
interest pa sa negosyo na yon. Oo. So doon sa SALN yun, isa yun sa mga nakikita na una, sa SALN niya, hindi nag-reflect from 2019 To up to 2024, walang nag-reflect na ano. Kung tatandaan natin si dating may Chief na-impeach na Justice, dyan, no? Oo. si dating Chief Justice ng Supreme Court, Corona. Corona, na-impeach because of that SALN. SALN. Pangalawa, si former Chief Justice Serino. Maria Serino. 'di ba? Nakuwaranto. Yes. Kasi because she SALN failed. din yung issue SALN nun. din yun. I mean, ganun ka-importante yung SALN. Grabe, no? Maybe because na overlook ng mga tao, pero ganun ka-importante yung SALN because nandun sa Anti-Corrupt Practices Act na kailangan you have to divulge your assets accurately for the public to access, no? Hindi ko lang alam kung sino nag-prepare ng SALN nila. Pero napaka-sloppy. Kaya nga eh. 'Di ba? Paano nangyari yun na from 2019 up to 2024, wala ka man lang cash and check deposits in hand pa? Wala. Tapos before Zero. that year, those years naman po, meron naman silang nilalagay doon, di ba? Oo, so kaya nga na-impeach yung Chief Justice, former Chief Justice, dahil doon. Kasi mali or wala yung isa, mali yung hindi niya sinabi, yung sa SALN niya accurately kung ano yung assets niya. Yung isa naman na ko-waranto kasi hindi siya nakasubmit ng kanyang SALN. Oo, di ba? Tapos ito, from 2019 up to 2024, talagang hindi nag-reflect yung accurate SALN. So anong rason pa para hindi mo sabihin na betrayal of public trust talaga? Yes. Meron namang precedents na na-impeach na dahil doon. Hindi pa po natin binabanggit dyan yung mga 6.7 billion Wala pa. na ano, di ba? Wala pa. SALN pa lang yan. SALN pa lang yan. Oo. SALN pa lang yan. Grabe. Wala pa yung sinasabi nilang mga deposits na naman, di ba? Oo. Sinabi ni Senator Trillanes na nagtugma doon sa record ng AMLA. Oo. Yung eksaktong deposit, eksaktong date. Oo. Di ba? So, hindi rin din nag-reflect doon sa ano. Hindi na ako mag-attend dyan. Oo. Hindi ka natin. Hindi na ako mag-attend. Number 3 natin, Kong. Ito naman po, yung number 3 daw po sa articles of impeachment, itong bribery scandal. Ay, oo. Di ba nagsalita na yung mga ano niya, yung mga DepEd personnel Opo. na nabigyan sila ng mga envelopes, di ba? Parang kahit si Attorney Michael Poe umamin, di ba? Oo, di ba? So, yun, isa yun sa mga naging rason. At saka mga testimonies nila. Tapos titingnan mo, yung nabigyan ng envelope, yun yung pinagdadaanan ng mga papel para dun sa confidential funds. So, yung isa nga na nag-resign, di ba? O tinanggal. Yung Yusek, parang tinanggal. Parang ganun, tinanggal. Yes. Tinanggal. Kasi nga, hindi ka talaga po pwedeng, nasa batas yan, hindi ka talaga po pwedeng magkumuha, kung public officer ka, kumuha or magbigay ng mga ganong klaseng arrangement na, kumbaga kung titingnan mo, wala sa sahod. Investigation, wala sa sahod, ay yung pinagdadaanan, questionably doon is yung dinadaanan ng paper trail ng confidential funds. So bakit sila? But how special are they? That they need to be yung sa mga procurement po, no? Yes, Saka, they needed to receive such a certain amount regularly. So isa yun sa mga these are all testimonies of the ng mga tao mismo nung DepEd nung siya ay secretary ng Department of Education. Tapos kung yung naman, pang-apat natin, yung threat about the President, First Lady, and former Speaker Romualdez po. Nagsabi naman ng NBI, hindi daw yun AI. Di ba? Hindi daw yung gawa-gawa at wala naman talaga sa batas na yung pag-threat talaga is a threat. Pero ang sinasabi naman nila is, conditional threat yun eh. Kapag sinabi ko talaga sa'yo na kung hindi mo to gagawin, papatayin kita. Halimbawa, that's already a threat. Yes. Diba? So wala naman talagang conditional threat. At yun ang sa palagay ko, yun ang pinakamalakas eh. Yes. Na ebidensya eh. Kasi klarong-klaro yun eh. Siya talaga yung nagsabi na she contracted an assassin. Diba? Kumbaga for a public official na magpupunta ka, you go out of your league. And then, unang-una, ba't di mo sinumbong yung assassin na yun?
Oo. Kasi unang-una, pag ikaw public officer, sinumbong ko sana yung Dapat, assassin. Mamamatay tao yan. Oo. Di ba? Kasi tayo na regular na tao, pag may makita tayo, kasi inaalaw nga yung citizen arrest Oo. di ba? Pag wala pang pulis doon, you can actually arrest yung mga nagnakaw, yung pumatay. Pag nandumaan sa'yo, pwede mong arrestuhin yun. That's allowed yun sa batas. Pero if you have a knowledge na ito ay assassin nga, ibig sabihin expert, marami siyang pumatay, that alone Dapat, is a betrayal of public. Dapat sinumbong na yun mo sa pulis yun eh. Tas, how much more kung Hinarm mo kinausap pa. mo siya at inarkila mo siya at sinabi mong pag may nangyari sa akin, kasi yun ang sabi niya, patayin mo ang presidente. Unang-una, sino magbe-benefit? Di ba siya? Yes. Pag namatay ang presidente. At saka, napakalayo yun sa expectation ng publiko sa opisina na dapat mong iharap sa taong bayan. Kasi second vice president ka, you have to be fitting to the office, di ba? Yes. Na dapat, unang-una, you can disagree with the president eh. yes. You can disagree with the president. Pero kung kukuha ka ng assassin para patayin at saka sabihin mo ito in the whole world to see. In fact, nung lumabas yung video na yon, na-shock ang buong mundo. Grabe, no? Ang daming article sa Guardian, mga article sa Guardian, International media. international media outfits were shocked. Sabi nila, do you really allow this to happen? Oo. Kaya nga may kasabihin na ata tayo na only in the Philippines. Pati sila, na-shock sila. Kaya nga eh. Nangyayari ba ito sa Pilipinas? Yung isang vice-presidente, sasabihin niya, papapatay ko ang presidente. Oo. Tapos yung pagsabi niya, hindi daw biro. Dalawang beses No niya joke, sinabi. no joke, sabi. No joke. So, yun ang para sa akin na walang klarong ebidensya na yon. At sinabi naman ng NBI, hindi to AI based on the investigation ng NBI. Total idol na idol nila yung mga yun sa China, di ba? Tingin ba natin uubre yan sa China? Tsaka hindi, Xi Jinping, no? Hindi mo pwedeng, dapat hindi natin inormalize yung ganun Oo, eh. Bilang isang Pilipino, isang ilang ordinaryo na Pilipino, hindi mo dapat normalize yun eh. Ipapapatay kita eh. Para sa akin niya po kung parang dapat ground yan para sa community, no? You cannot say that out in the open. Lalo na may influence ka. Tama. Lalo na tinitingala ka ng tao. Yes. Lalo na ginagawa kang role model ng tao. Oo. Kasi totoo naman talaga eh. People really look up to them. Hindi yun binibigay ordinarily ng tao sa kung sino-sinong leader. Yes. So dapat alagaan mo naman yung binigay sa iyo na yes. trust, na wag mo namang gamitin ito para yung ma-influencehan mo yung mga taong na okay lang na manapak, na okay lang na magbanta. Yes. Okay lang. Wag sana gamitin na lang natin yung kung ano man yung trust na binigay sa atin ng taong bayan kasi tinitingala nila tayo sa paraan na mas lumalakas yung value na bilang Pilipino na magalang. Tayo lang sa buong mundo ang gumagamit ng o at ho. Opo, yes. Walang salita sa buong mundo na nakikita mo doon kung gaano yung respeto ng isa't sa elderly. Kasi minsan pa nga pagkaedad kita, 'di ba? Pag tinanong kita, anong gusto mong kainin? Yes. Pero pag medyo matanda or medyo umangat yung kanyang kumbaga mandate or yung authority niya sa'yo, ang sabi mo, ano po ang gusto nyo? May respeto. Yes. Nyong kainin. Tapos pag sinasabi, ano po yun? Maski bata, di ba? Sinasabi, ano po yun? Kasi ganun kagalang ang Pilipino eh. Yes. Nasa atin yun eh. Tayo lang yung nasyon sa buong mundo na pag nagsasalita ay replete with respect and modesty and courtesy. So how much more sa mga halal na opisyal? Dapat gamitin natin sana yung position natin na wag natin inormalize yung pananapak, pagmumura, at pananakit ng kapwa-tao. Hinimay-himay po natin, 4 po yan, no? Pero napansin po natin, wala ni isa na statement ang Vice Presidente na parang nag-sorry siya, di ba? Na nagpaumanin siya kung may mali siya nagawa. Parang walang ganun eh. So parang yan, para sa akin, isa yan sa mga tinitignan ko na parang sobra-sobra. Walang humility, sinasabi mo. Kasi kung mapapansin natin, kahit yung mga ibang nagkagawa ng krimen, di ba? Kunwari, si Ramil Madriaga, inabi niya na nakatanggap siya ng
ng nakatanggap siya ng komisyon sa mga diniliver niya. Di ba parang ganun, normal yun eh. Di ba? At saka, yung parang sa dami ng sinalay sa inyo po natin na hinimahimay natin, ni isa, parang walang binanggit na kasalanan siya, pati yung pagbabantayan niya sa presidente, parang tinatanggi niya pa na parang kasalanan pa nating mga nanonood. Kaya nga nasabi ni Chairman Jinky Luistro, naniniwala ko, ginost na nga tayo, gina-gaslight pa tayo. Diba? Yung, alam ba, mahirap kasi yung meron ka ng ginawang, alam na klaro na may ginawa kang violation, tapos i-project mo pa sarili mo as victim. Grabe. Di ba? May term tayo na pa-victim, di ba? Yes. Pa-victim na term. So, kailangan din natin makita yung ganung klaseng angulo. So, tama ka, I would agree. Supposedly, dapat kung meron ka man lang nakita na may pagkukulang ka, Oo. hindi naman, wala namang mawawala sa'yo kung mag-apologize ka, di ba? Tama Yes. naman yun. At saka, bilang isang tao at silang Pilipino, known tayo sa ganun eh. Mapagkumbaba tayo eh. Isa yan sa mga character and virtues na isang tunay na Pilipino. Alright, Kong. So, yun po. So, ngayon, Kong, kahapon daw po nandun sa Dahig si VP Sara. So, nagpa-interview po siya doon. Sabi niya, unfair naman doon na isama ang kanyang kamag-anak sa proceeding. So, miniminyar po doon na yung asawa niya, si Carpio. So, anong masasabi natin dito, Kong? Well, yun nga, sabi ko nga, unfortunately, they're married eh. Hindi naman tayo namimili niya, sinasabi ng batas. By virtue of your union, you are considered to be legally one entity. So kung ano yung kaya nga may conjugal property, di ba? Oo, sinasabi na conjugal property. Kung ano yung mga assets ng pamilya mo, unless of course na may asset ka na before kayo nag-asawa, di ba? So yun, considered to be probably not part of your shared assets, no? Yun na yun ang sinasabi ng batas. Opo. Na by virtue of their marriage, at saka nakikita naman talaga sa asalain nila na hindi lang yung asawa niya, but she also has some interest in certain businesses. Yes. Pero according din sa attorney niya, parang marites lang daw doon, Kong. Ano marites? Hindi ba nakita na nga sa Kasi 2 billion, parang 2 million lang ata daw. Alam mo, ang bangko yung nagsasubmit niyan eh. Ang mga commercial banks Yes. na nagsasubmit sa AMLA kasi they're required. So Under the anti-money laundering law, pag sumobra yan ng certain, meron sinasabi silang yung suspicious transaction at saka yung sinasabi nilang covered. yes, oo, na below 500, that's considered to be non-suspicious. Pero kung sumobra doon, sinesend yan ng bangko sa AMLA. So even without AMLA asking for that, ang bangko talagang nagre-report. So alam mo ang bangko, pag pumunta ka ng bangko at mag-withdraw ka, pati yung kusing, di ba? Binibilang nila yan. Yes. Mayroon nga silang teller. Yes. Di ba? Alam mo, minsan, na-enjoy ako nung panoorin yung mga ganun na yung sound nila. Nanonood ka naman ASMR. Parang nakakaantok, di ba? Mga ganung tunog. ASMR. Ganun Ganun sila ka-meticulous. Pera yan. Otherwise, kung mali yung report nila, ang kasalanan na yung una, bank teller, siyang magbibigay. Yes po. Pangalawa, yung manager ng bangko. So, lahat nung nakuha ng AMLA, galing yun sa bangko. And I doubt if they actually missed out. Malaking difference ng 2 million at 2 billion for them not to see. Yes. Ano po ba sa tingin natin, yung perpetual disqualification po ba? Alam ko, ang sa penalties, hindi lang ako sure but yung automatic yung removal from office. That's given na yan. Pero yung perpetual disqualification, I think that's an additional penalty that the court might contemplate on, might vote on. Pero yung previous na mga impeachment, kasi former Justice Maria Sereno, kuwaran to yun eh. Hindi na nga umabot yun ng ang Justice Supreme Court ang nag-decide, di ba? Tinanggal siya. Yung kay Corona Yung kay Corona, I think perpetual disqualification din. Titingnan natin, ito yung mga bagay na inaantabayan na natin. Pero kung removal from office because she is not fitting to be the vice president, the more reason she's not fitting to be the president. Yes. Ganun lang ang logic doon. Tama. Diba? Yes.
Ganun lang yung logic. Okay, so kasama din natin, nandyan sila si Marjorie Cadanelia, Arlene Makabuhay, Divina Dicuatin, Lerio Concepcion. Nandyan din, ishoutout natin si Cez Limon, Gina G, Lito Bungalan, Len Mina from Japan. Nandyan din si Osmeño Faner, Happy Cheese Board, Rita Bulayo from London, Loie Acona, Bia Bibar. Nandyan din si Earth Girl 1975, Mirna Pitaliana, and Hi Cecilia Santos. Okay, so mga kababayan ko, yan ang ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, ipinagdarasal namin ang kaligtasan, pagkakaisa at kapayapaan ng bawat Pilipino sa gitna ng mga pagsubok na kinakaharap ng ating bansa. Naway gabayan mo kami sa tamang landas. Bigyan ng lakas ang bawat pamilya at punuin ng pag-asa ang aming mga puso. Iniaalay din namin sa iyo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ingatan mo siya sa anumang panganib. Bigyan ng karunungan sa bawat desisyon at patatagin ang kanyang loob upang maipagpatuloy ang kanyang tungkulin para sa bayan. Naway manaig ang katotohanan, pagkakaisa at pagmamahal sa Pilipinas. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan, tinig mong matatag, sa amin ay gabay, pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta, tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama, Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama, Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watawat.